Bagamat nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Goring, patuloy pa rin itong pinapalakas o hinihila ang habagat or southwest monsoon na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Balikan na natin yan at silipin na rin natin itong Bagyong Hana. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So nasa labas na nga at unti-unti pang lumalayo sa ating bansa ang Bagyong Goring. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa super typhoon category pa rin na may lakas na hangin na nasa 195 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 240 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa-northwest sa bilis na 20 km per hour. Yan po ay tutungo dito sa katimugang bahagi ng China at habang bumabaybay po yan papunta dyan sa area na yan, meron tayong inaasahang paghina pa itong Super Typhoon Goring. Bagamat nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pong pinapalakas ng Bagyong Goring yung ating habagat or southwest monsoon na nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng Luzon. At again, kung titingnan nyo yung ating boundary line, meron yung tapyas or cutout dito. Yung explanation yan ay nasa link sa ibaba. Pero minsan nga, kapag medyo malawak yung ating bagyo, kahit nasa labas na po yan ng ating boundary line, kapag nandito po yan sa kaliwang bahagi nito, nakaka-apekto pa rin yan sa ilang bahagi ng ating bansa. In this case naman, itong Bagyong Goring, kahit nasa labas na ng ating PAR, pinapalakas naman yan yung ating habagat or southwest monsoon at yung kanyang outer rain bands ay nakaka-apekto pa rin dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Pero habang lumalayo naman ang Bagyong Goring, hihilayin naman po niya yung habagat papunta sa kanya. So makakaasa po tayo ng gradual improvement ng weather sa malaking bahagi ng Luzon. Pero sa ngayon, bawas na po yung ating mga pagulan dito sa northern Luzon, particularly dito po sa area ng Cagayan, Isabela at Aurora area. Pero yung trough o extension ng Bagyong Goring at yung ating habagat or southwest monsoon ang nagdadala naman ng mga pagulan dito sa western portion nito, particularly dito po sa area ng extreme northern Luzon, Batanes area, Babuyan, at ilang bahagi ng Ilocos region, kasama na po dyan ang Abra at Apayao, maging dito sa La Union area at Pangasinan. Samantalang maula pa rin ang ating panahon at minsan merong intermittent o yung tinatawag nga nating manakanakang pagulan o yung paputol-putol na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Mas marami tayong natatanggap na pagulan dito sa western section nito, ang area ng Zambales at Bataan. Posibleng intermittent o occasional rains din ang ating aasahang dulot ng habagat dito po sa Metro Manila, kasama na po dyan ang Cavite at Batangas. Meron din tayong mga inaasahang scattered o kalat-kalat na pagulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na po dito sa area ng Rizal. Samantalang, although nabawasan na yung ating mga pagulan, apektado pa rin ang habagat. Ito pong malaking bahagi ng Mimaropa, particularly dito sa area ng Mindoro. So, posible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. At kung minsan, malalakas po yan kapag meron tayong mga thunderstorms. Mas mataas naman na yung ating axis ng habagat dahil nga unti-unting lumalayo na rin ang Bagyong Goring sa ating bansa. Kaya ito pong areas ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, generally fair weather po tayo dyan. Makakaasa tayo ng matinding sikat ng araw sa tanghali. Pero tuwing hapon at gabi, tumataas yung ating tsansa ng mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms. Ngayon, silipin naman natin itong Bagyong Hana. So base dito sa ating satellite image, nagkakaroon na ng organization o umaayos na yung sirkulasyon nitong Bagyong Hana. Yan po ay senyales ng bahagyapang paglakas itong Bagyong Hana. Ito po ay nasa severe tropical storm category na ng Pag-asa na nasa 110 km per hour na nalakas ng hangin malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 135 km per hour. Ito po ay bahagyang bumagal at patuloy na kumikilos pa northwest sa bilis na 10 km per hour. Meron tayong inaasahang unti-unting paglakas niyan habang binabaybay niyan itong kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Hana. Ang Bagyong Hana po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,160 km east o silangang bahagi ng extreme northern Luzon. So again, medyo mataas na po yan, kaya hindi po natin yan inaasahang mag-landfall or tumama sa lupa. Pinapakita rin dito na posible lamang pumanto or dumaan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Nakikitaan din natin ito ng gradual o unti-unting paglakas hanggang makarating dito sa itaas na bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. So posibleng sa darating na Biyernes hanggang Sabado, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa bahagi ng Southern
Japan. So wala po tayong inaasahang direct effect o direktang pagtama ng Bagyong Hana sa ating bansa. Pero ito po ay magpapalakas ng bahagya sa ating habagat or southwest monsoon habang unti-unti na po itong lumalapit dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So bagamat nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Gurin, yung kanyang track o extension at ang habagat or southwest monsoon ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na yan, gaya ng mga flash floods at landslides, especially po sa mga low-lying areas at sa mabubundok na lugar. At habang lumalapit naman ang Bagyong Hana dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa, yan naman po ang magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. So yung ating habagat or southwest monsoon ay magpapatuloy pa yan hanggang sa susunod na linggo. At meron pang isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na malayo po sa ating bansa. Ito po ang Tropical Storm Kirogi. Ito po ay hindi natin inaasahang lumapit o dumikit sa ating bansa at hindi rin po natin inaasahang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Mamaya tabayan po muli ang ating update para dito sa Bagyong Hana at sa ating habagat o southwest monsoon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.